Nakilala natin siya bilang isa sa pinakamalapit sa puso ni Papa P, Piolo Pascual. Matagal siyang kasama ni Piolo Pascual. Siya daw yung yaya or personal alalay ni Papa P. Pero ngayon, meron na siyang sariling career. Kasama natin ngayon sa iListen, si Moy. Hi, Moy! Hello po. Ganda-gandahan. Diba? Pag-girl ako Mahinhin po kami ngayong araw. Papalda-palda po ako ngayon. Papalda-palda. Yung huli ko nakasama si Moy, nanguhuli kami ng baboys. Oo, sa ano. Pinasarap. Sa TikTok, ano. Oo, di ba? Sa Ang saya Pampanga nun. ba yun? Ang saya nun. Hindi sila lumabas. Good girl. Tama, Katawa. Yun. Pero hinhinan po tayo ngayon. Busilak ako ngayon. Busilak! Kasi may sinuot kasi ako sa event to. Sayang naman, bago ko laban. Oh, di ba? Umitin High ko heels, na. high heels. Di ba? Huwag ko na ipakita yun. Di ba? Moy ba talaga pangalan mo? Hindi po. Parang ginawa na lang screen name. Screen name, Moy Bien. Totoo kong pangalan, May. Kasi Hatima ako eh. Hatima ako. Sabi niya, ay Oo. boring naman. Si Direk Joy, siya kasi Papa P gumawa nun. Boring daw yung pangalan kong May kasi marami na daw. Gawin na lang nating Moy. Moy Bien. Moy Bien. Diba? Nakakatawa. French? Diba? Diba? Oo. Moy Bien. Ay, Ay, di. maayos. Spanish. Moy Spanish Bien. ba Moy Bien? Oo, yata. Oo, Spanish Ayan. yun. Diba? Bahala sila. Bahala sila. Ikaw ay taga-Pagadian. Yes po. Probinsya Parang na ka talaga. Pagadian, opo. Parang Pagadian, tapos may 1 hour pa na biyahe. Medyo malayo-layo, pero okay na rin. Malayo-layo. Mm-mm. Ano, coastal? Ano, tipong mga mangingisda? Oo, mangingisda. Fishing community? Fishing, tsaka may bukid. Parang ano siya, balance. Okay. Mayroong palayan or mayroong mga root crops, Oo. tapos Ang tatay mo ay mangingisda. mangingisda. Noon, Tapos ang mama mo, housewife lang po. ilan kayo magkakapatid? 6 kami, pero yung kuya ko, yung pinakapanganay namin, wala na. Wala na Okay, siya. So, okay. 5 na lang. Okay, pang ilan ka? Pang-4 po. Talagang lumaki ka talaga sa simpleng pamumuhay. Sobrang simple na umabot sa point na hindi kami paaral kasi siyempre walang pera. Wala namang bayad yung school talaga pag mga public lang. Kahit na walang pambayad, wala rin kaming pambaon. Wala kasing income yung parents ko eh. Walang work sila pareho. Kasi ang dagat naman, Oo, hindi diba? naman Laging consistent, may huli, hindi oo. naman laging may huli, lalo na pag bagyo. Tama. Pero nakapag-college ka, di ba? First year college po. Oo. Yun. Parang lahat yon kasi walang gastos, baon lang kailangan mo. Oo, Ganyan. oo. Pati baon wala kami. So, umabot, baon. high school ako, umabot ako sa point na kailangan ko mag-exam, pero since wala akong baon at yung, alam mo yun, yung pagka merong naiipon sa sako na bigas. Basta hindi ko alam Yung kung anong... durug-durug na. Oo, tapos Oo. parang ginawa ko para lang makapasok ako. Siyempre kasi gutom ka dahil mag-i-exam ka, hindi ka makafocus. Oo. Ginawa ko siyang lugaw, pero alam ko may halo na siyang mga... Bahala na, basta makapasok ako kasi kailangan ko mag-exam dahil siyempre gusto kong mag-aral eh. Tsaka naglalakad daw kayo papunta. Oo, walang transportation. Gaano Meron man, pero hindi kami. Lakad lang talaga. Gaano kalayo nilalakad mo sa Siguro school mo? mga 5 kilometers ata. 3 to 5 kilometers yung school namin. Hala. Pero porsigido talaga kami mag-aral, kami Oo. magkakapatid. So, hindi lang kami nabiyayaan ng mga ano. So, nung lumalaki ka, ano yung iniisip mo na, kumbaga, fighting spirit mo para mag-aral pa rin? Pinaubaya ko kasi yung, kumbaga, sige, hindi na muna ako. Magtatrabaho muna ako para yung mga kapatid ko muna. Kasi sabi ng tatay ko, huwag ka munang mag-aral kasi pag sabay-sabay kayo mag-aral, hindi namin kaya. Pero, ando pa rin sa isip ko na pag natapos yung kapatid ko, mag-aaral ako kasi gusto ko makatapos. Bakit ikaw yung hindi? Bakit ikaw Kasi yung ako daw kailangan yung hindi ganun katalino. Hala, ay. Kasi yung kapatid kong bunso, nag-sports siya, volleyball siya. Ako talaga as in, para akong, kumbaga, ako lang yung mahilig magluto. Kung wala kaming ulam, ako yung nasa gubat, naghahanap ng mga puso ng saging, mga kung ano yung papaya, kung ano yung pwede naming ulamin. Ako yung madiskarte, pero ako yung parang least na, parang anuhan ng parents ko na anuhin na, paaralin kita, ako yung gano'n. Pero ako yung mataas mangarap. Ako yung parang pupunta ako ng Manila. Dahil doon ako, magiging successful. Noon pa, ganun ako. Noon pa. Mm-mm. Ano naramdaman mo nung sinabing, mauna na muna yung pangarap ng mga kapatid mo? Siyempre, iyak ako. Iyak ako kasi sabi ko lang,
Parang wala naman tiwala yung ano. Tapos meron pa akong ano dati, madiskarte ako eh. Bago ko, kunyari, magtitinda ako ng pandesal sa school, parang dadaan ako ng bakery, tapos yung pandesal dati, kunyari, 20 cent lang yung isa. Magtitinda ako para meron akong tubo. Tapos yung tubo ko, iaano ko na naman. Yung mga harina ba, galing sa gobyerno, tapos gawin ko pulburon. Tapos ilalagay ko sa papel. Tapos ibenta ko piso-piso, isang gano'n. Para meron kang pambaon. Oo, nung college ako, nag-first year college ako eh. Mga ano muna ako ng customer, yung mga tinitirhan namin bahay. Sa Monday, gusto niyo ba, isda, ganyan-ganyan. Nagbebenta ka rin. Oo, bago ko pumasok, sabi ko hintayin ko pa yung dumating yung kapatid ko para yung huli nila, i-deliver ko. May kaliskis-kaliskis ka bago pumasok ng room. Ng school. Tapos, minsan di ako makapasok ng first period kasi late na ako. Mula elementary hanggang first year college, para kang working student. Hindi enough yung parang ibibigay sa amin ng magulang. Hindi ba umabot sa punto nung time na nahihirapan ka na, nagtatrabaho ka, tapos nag-aaral ka pa na parang, wag na nga ako mag-aral, parang Parang hindi pumasok? Hindi naman. Kasi gusto ko talaga makatapos eh. Bakit? Kaya, kasi sabi ko, kailangan ko tong gawin kasi hindi nila kaya eh. Parang magtulungan kami. Pero, yun nga, ang first year college ko, ako, hindi na kaya talaga ng magulang namin. So, pinatigil nga ako para makatapos yung isa. Anong sinabi mo nung sinabi nilang, tigil ka na muna, hindi na namin kaya magpa-college? Hindi ako masalita sa kanila eh. Umuuna lang din ako. Tapos, sabi ko, para makatapos yung panganay na, kasi mayroon pang babae bago ako. Sabi ko, kung hindi man ako matalino, maparaan naman ako. So, bahala na, pag nakatapos siya, doon na lang ako mag-aaral. Tumigil din siya. Grabe, iyak ko. Sabi ko, paano na yung pangarap ko makatapos? Tumigil na yung kapatid kong isa. Pero natapos naman po siya ng college. Siya lang sa magkakapatid namin. Kaya ngayon yung anak ko, dahil magti-third year college na, sabi ko, kailangan mo matapos. Kasi kung hindi ko man nagawa sa sarili ko yun, sa'yo, ikaw nang gumawa. Yeah. Nagalit ka ba sa mga magulang mo yun? Medyo may tampo ako sa tatay ko kasi parang hindi ako sinusuportahan sa mga pangarap kong gano'n. Parang sabi ko, magmamanila ako kasi gusto ko mabili ko yung ganito kasi hindi naman nila kayang ibigay. Gusto ko pagbalik ko dito, may pera na ako, ganyan. Sabi sa akin, huwag kang mangarap ng mataas masyado. Baka hindi mo kayanin, baka bumagsak ka, hindi mo kaya. Tatay ko ba to? Alam mo, lagi akong inaapi. Nung nandito rin ako, wala akong ginawa sa inyong masama. Yung parang dudura, kasi di ba maraming doon dati, parang sabihin na lang natin yung squatter, yung mga ugali. Wala akong ginagawa, dudura ang kasarap mo. Bakit naman? Di ko alam kung bastusin ba akong pero palaban ako lagi. Huwag niyo akong anuhin. Talagang, lagi ko silang inaano rin. Bakit ka dinuraan? Parang pinagtitripan ka lang nila. Inggit. Feeling ko. Tapos laging may kumakampi sa akin na sila yung nakapag-aral, sila yung may maganda yung estado ng buhay. Parang sabi ko, swerte pa rin ako, Lord. Kasi kung mayroong mang umaapi sa akin, mayroon namang nagtatanggol. Ganyan. So, ilang taon ka nung nagdesisyon kang pupunta na lang ako ng Maynila? 20 po. 20 years old. Pero hindi rin naging madali sa akin yung pumunta ako. Paano ka pumunta ng Maynila? Tiyahin ko, nagtrabaho siya as kasambahay din. Dinala ka lang basta dito pero wala pang trabaho. Di pa sure na parang may amo ka na, ganyan. Tapos hanggang sa nagtrabaho ko ng sari-sari store, doon yung nangyari ng mga pag may bibiling mga bastos na pag hindi mo pinagbigyan ng Duduraan ka? Duduraan ka, yung parang ang pangit-pangit mo. Ginaganon ako. Tapos yung ginawa ko dati, syempre doon ako, nagpabrika ako, hindi rin ako. Nagpabrika ka pa? Nagpabrika ako, hindi rin ako naging successful. Pabrika ng ano yun? Figurines, parang mga maliliit na mga angel, mga ganyan. So lalakarin namin kasi lang pamisahe. Pag nadaanan na ako ng mga jeep na tumutuloy yung luha ko kasi pati ba naman to? Parang kasi wala kang pamasahe para sumakay ng kasi jeep. wala kami sweldo dahil hindi kami nakakota. Kumbaga, hindi kami nasweldohan dahil wala kami na ipasa dahil nga project lahat yung mga ginagawa. Dami kong dinaanan dito. Sabi ko, kung ano yung mga pagsubok na darating sa akin, wala na yan. Easy na yan lahat sa akin. Sabi ko, sabi ko sa tatay ko, uwi ako, may pera ako. Parang hindi nangyari. So bakit hindi ka nga umuwi nung time na yun? Wala, hindi ko pa naabot yung gusto ko na parang hindi pwedeng umuwi. Hindi pwedeng umuwi kasi nga promise sa sarili ko na
pakita ko sa tatay ko na hindi ako talunan. Hindi naman ako nag-aano sa kanya. Gusto ko lang i-prove sa kanya na nagawa ko yung gusto ko, na ito yung gusto kong sa buhay ko, hindi yung parang forever na lang. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang karanasan nung panahon na yon na bago ka nagkaroon ng trabaho na? Talagang sabi mo, Lord, bakit maganito? Yun, yung lagi akong parang kinukutsa ng mga tao. Sabi ko, ba't ganun? Tapos, titignan ko yung tsura ko sa salamin. Dahil ba, hindi ako maayos manamit? Or, kasi tatawag lang, losyang mo, ganyan. Tsaka yung naglalakad kami nga galing sa pabrika. Parang, grabe naman ang buhay. Pinaparusahan ba ako nito? Ganun siya kahirap.